kayo sa oras na ito, Panginoon. Pagalinisin mo po ang aking puso sa oras na ito. Gawin mo po akong empty at patawarin mo po ako, Lord, kung ako man po ay nagkakamali sa isip man, sa gawa, sinasadya ko man o hindi, Panginoon. Gawin mo po akong karapat-dapat sa oras na ito na magbahagi ng mga salita. Let your will be done, Panginoon, na tanging salita mo lamang ang mumutawi sa ating at sa oras na ito, buksan mo po ang bawat nakikinig, Panginoon, ang kanilang mga puso at ilagay mo po sa pinakauyok, pinakaloob-looban ang iyong mga salita upang ito po'y aming maalala sa tuwing po kami, Panginoon, ay subukin. Na kahit anumang pagsubok na ito ay hindi po maalis, hindi po ma-erase, O Lord God, ang iyong mga salita na aming mapakinggan sa araw na ito. Dalaygon ka, purihin ka, O Lord God, maging ang inyong speaker man ngayon, O Lord God, ay gawin mo lang din pong empty na bawat salita ay yung galing lamang sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Ano man ang mga distraction sa oras na ito, sinasaway ko po sa inyong pangalan in the name of Jesus. In the name of Jesus. Wala po siyang karapatan, O Lord God, na papasok ngayon dito sa sa Jesus Christ Apostolic Hospital na wala po kami ibang itinataas kundi ikaw lamang. Maraming salamat, Lord. Sa iyo lamang ang mataas na papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God, mga kapatid. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Masaya po ba ang lahat? Praise God. Masaya po ba tayo, mga kapatid, na muli tayo ngayon ay nagkakaisa dito po sa GCA? Sino po nakakamiss dito, mga kapatid? Yung mga absinot dyan. Namimiss nyo ba ang GCAP? Yung mga minsan na lang pumasok, parang napilitan na yung iba. Totoo ba yon? Yung minsan, mga kapatid, pag lagi ng minsan ayaw mo nang pumasok, parang masanayan mo na. Katulad na lang ng kasalanan. Pag nasanayan mo nang ginagawa, okay lang to, konti lang to. Sa tuwing nasanayan mo na yung mali na ginagawa, parang natural na lang sa inyo na magkakamali. Hello? Hindi pa ako galit kasi galing ako natulog. Hindi pa tapos yung tulog ko pero sabi ng Panginoon, "Hoy, gising ka diyan. Tulog-tulog ka. Malapit na akong bumalik. Ihayo mo na yung salita doon." Sige. Sige. Tanggapin niyo man o hindi, ay talagang gagamitin tayo ng Panginoon ngayon. Praise God, mga kapatid kong mga minamahal. Amen. Si Jeremiah po, isa pong appointed ng ating Panginoon, no? Mula pa nang sinapupunan siya, mga kapatid, no? Sabi nga ng Panginoon doon, mga kapatid, sa Book of Jeremiah chapter 1 verse 5, bago pa kita inanyuan sa tiyan ng nakilala na kita at bago ka lumabas sa bahay bata ay pinagiging banal na kita. Inihalal kita propita sa mga bansa. Amen. At I believe, mga kapatid, na hindi lang po si Jeremiah ang inihalal ng Diyos. Amen po ba? Lahat po tayo ngayon sa GCAP, itaas ang kamay at alam nyo ba na kayo din ay bago pa kayo, hallelujah, naging tao, mga kapatid, sa trillion cells na pumasok sa ating ina, mga kapatid. Isa tayong nanalo. Amen po ba? Isa tayong nanalo, naging buhay tayo. Yung mga kasama natin, iwan na saan na yon? Pero tayo talaga yung nakas ang loob, mga kapatid, nakapasok at tayo naging tao. Kasi kung tayo po ay naging basura, mga kapatid, hindi tayo naging tao ngayon. Kaya bago pa kita inanyuan, sabi ng ating Panginoon kay Jeremiah, ay tayo po pinili na. At bago tayo lumabas, mga kapatid, sa bahay ng ating ina, ay pinagiging banal na kita at hinalal kita. Si propeta po, mga kapatid, ang ating si Jeremiah, ng ating topic po ngayon, mga kapatid. Amen. Bakit nasasabi po natin, mga kapatid, na three way to guide your heart? Dahil yung puso natin, amen, yung puso natin, deceitful po ito. Lagi na lang tumitibok-tibok. Amen? Minsan kahit may asawa. Pero yung pagtibok na yun, mga kapatid, pigilan-pigilan natin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya ang guide po natin ngayon ay ang salita ng Diyos. Dahil ito po yung salita ng Diyos, ito pong makapag-guard sa ating heart. Kasi nga, mga kapatid, kasi kung ang ating puso lang talaga yung pairalin, nako,
Siguro hindi niyo na ako nakikita dito. Kasi yung puso ko tumitibok eh. Tumitibok mga kapatid. Sabi nga nila mga kapatid, pigilan mo pa ang baha kaysa gugma. Basta pag gugma na talaga mga kapatid, sabi nung, basta tama ako, mali ka. At iba mga kapatid, paglaban mo pa yun ah. Kaya mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan, hallelujah, i-keep po natin ang ating puso na hindi po at ito kahit saan na lang titibok ha. Kailangan ang itibok po nito ay ang salita ng ating Panginoon, no? Hallelujah, dahil isa po itong paalala, mga kapatid, na ang ating puso po ay napaka-deceitful, mga kapatid. Amen? Kahit pa sabihin mo, oh, ba't ganun siya na mangangaral na nga siya ng salita ng Diyos. Kahit pa mga pastor pa yan, mga preacher pa yan, madeceive din yan mga kapatid. Amen? Hallelujah, lalo na't pakitaan nyo yan ng kabutihan. Now, Diyos po mga kapatid, madali lang po talaga itong, madali lang po ang ating puso mga kapatid na sabi nga doon, ang puso ng tao ay mangdaraya, deceitful than anything else, mga kapatid. Kaya sa atin, isure natin yung puso natin. Okay? Praise the Lord para may nagising. Oh, okay. Praise God. Sabi dito mga kapatid, nagmaoy, may akong kauban rin noon. Okay, that's this pa man. Okay. Praise God. Sabi dito mga kapatid, sino po daw ang sino po daw ang sumisiyasat nito? Sabi ng Panginoon, ako. Akong Panginoon ang sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinataro, mga kapatid, ang puso upang mabigyan bawat tao na ayon sa kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kaniyang mga gawain. Praise God. Hallelujah. Sino po daw mga kapatid ang makapagsisiyasat sa ating mga puso, mga kapatid? Isa lang po ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Siya po ang makapagsiyasat, makasusi ba kung sa Bisaya pa sa ating mga puso, mga kapatid. Kaya bago nga tayo mga kapatid magmahal, bago nga tayo magpili sa ating mamahalin, kasi lahat naman tayo marunong talaga tayo magmahal. Sabi sa Proverbs chapter 4 verse 23, guard your heart with all vigilance, for from it are the source of life. Ingatan mo ang inyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Amen? Ang puso po daw natin mga kapatid ay ingatan natin. Kaya po mga kapatid, ibibigay ko po sa iyo ang the 3 way to guide your heart, mga kapatid. Number 1, itong puso natin, hayaan natin keep it full. Number 1, keep it full. Keep it full. Ano pong ibibigay daw natin sa ating puso, mga kapatid? Keep it full. Hallelujah. Ibig sabihin sa keep it full, kailangan magiging full po ito. Anong ilagay natin sa ating mga puso? Sabi ni David, mga kapatid, amen, hallelujah, kung meron kayong Biblia, pwede niyo rin akong sundan, mga kapatid. Sabi niya, kailangan punuin po natin ito. Kasi once na mapuno na po ang ating puso, mga kapatid, hallelujah, ay hindi na po tayo makahanap pa ng iba pang dapat natin na mawala tayo, or yung mga salita ng Diyos, yun dapat ang nasa ating puso, no? Kasi nga, kung puro na lang mga imo-imo, mga emotional lang, yung mga love-love lang, di ba kung mag-i-scroll ka na may makikita kang love life, mga kapatid, sana ganun din kami kasaya. Sana, di ba ganun tayo mga kapatid eh. Kung gusto na lang, hindi kita iiwan magpakailanman. Di ba? Ganun tayo. Yung makikita natin na sa mga Facebook, mga kapatid. Tapos, ikaw lang, wala nang iba. Grabe tayo mga kapatid, no? Kaya, ating puso mga kapatid, keep it full. Sabi ni David, mga kapatid, awit 119 verse 9, mga kapatid, praise God. Ang sabi dito mga kapatid, 119 verse 9, ang sabi dito, sa paano linisin ng isang binata ang kanyang daan?
sa pagdinig doon ayon sa inyong salita. Hinahanap ang aking buong puso o huwag nawa akong malihis sa inyong mga utos. At sabi ni David, ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Paano po daw natin panatilihing malinis ang ating pamumuhay, mga kapatid? Hallelujah! Ating ingatan ang salita ng Diyos sa ating puso. Number 1, keep it full sa salita ng Diyos. Kaya araw-araw tayong maririnig o araw-araw tayong dinako, araw-araw tayong tinuturuan, araw-araw tayong nakarinig sa salita ng Diyos. Hindi lang araw-araw, mga kapatid, kundi oras-oras. Pero sad to say, mga kapatid, kahit minuminuto pa tayong nakarinig sa salita ng Diyos, kung sarado naman yung puso natin at hindi natin naunawaan na minsan na lang yung umiiral, yung bugsok ng damdamin. Amen? At ayaw na nating makinig sa mga payo. Dahil gusto natin, ito yung gusto ko. Minsan pa, mga kapatid, hindi na tayo makinig. Alam nyo ba, mga kapatid, napakaganda din na tayo po'y mapagsabihan, lalo na't nag-advise sa'yo dahil ayaw natin mapahamak ang bawat isa sa atin. Amen? Kaya keep it full sa salita ng Diyos. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Kung ito yung salita mo, mga kapatid, makinig tayo sa mga payo, lalo na't sa mga nakaranas ng nag-asawa. Dahil doon, mga kapatid, may aral na po sila na pwede nilang ipangaral din po sa ating lahat. Kaya huwag po tayong magpadaig sa ating bugsok ng damdamin. Dahil sa pag nagpapairal po yung bugsok ng damdamin natin, mapahamak po tayo. Amen po ba? Kahit magalit kayo sa akin, sasabihin ko, ready na ba talaga tayo? O baka gusto lang talaga natin na, hallelujah, yung emotion natin. Amen? Sa pag-aasawa, mga kapatid, dapat alam mo na magbili ka pa ng pampers, hindi ka na makabili ng gamit mo. Huwag puro sarap yung isipin natin. Lalo na ngayon, sa panahon na ito, napaka-crisis po, mga kapatid. Kaya kung tayo man po ay magplano na mag-asawa, kailangan ready na tayo. At hindi lang po emotion ang ating ipairal at hindi lang po feelings, mga kapatid. Okay? Keep it full. Keep it full sa salita ng ating Panginoon. Kahit araw-araw tayo makarinig sa salita ng Diyos, pero sad to say, mga kapatid, na minsan pa rin ayaw tayong sumunod dahil nga in love eh. Sino ka ba? Ba't sige, gawin mo na. Kaya hayaan natin na Lord, let your will be done. Kasi mapapagod ka at ipaglalaban mo talaga na kahit ganito ng ganyan, pero hindi kalooban ng Diyos. Mga saba, mga Sister Jenny, hindi naman, mga kapatid, mahal ko kayong lahat. Mahal tayong lahat ng ating Panginoon. Okay, next, mga kapatid. Hallelujah. Sabi sa Colossus chapter 3 verse 16, ang sabi niya dito, okay. Hallelujah. Okay. Colossus chapter 3 verse 16, manahan nawa sanggana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y magturuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamagitan ng salmo at sa mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu sa pag-asiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Amen? Iba na pala yung pag-awit mo, awit sa gugma, kasi pala, nakras na ka pala yung inaawitan natin. Amen? Praise God. Kala mo, napipil niya presensya, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, keep it full sa salita ng Diyos. Ito po yung i-guard natin sa ating mga puso at isipin po natin na ang buhay po, ang pagdesisyon po natin ay kailangan po ibigay po natin sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoon lang po ang mag-guide sa atin. Amen? Ang Panginoon po mag-guide sa atin. No? Huwag po tayong masama yung loob natin, huwag po, mga kapatid, dahil isa lang naman itong paalala.
At sa aming mga preacher naman, nasa atin naman lahat kung tayo sumunod kung ayaw. Kaya let the word of Christ dwell in your richly, mga kapatid, in your heart. Amen? Hayaan natin na yung puso ng puso natin, ipunuin natin ito ng salita ng Diyos. Hayaan natin na, Lord, i-guide mo po yung puso ko. Kasi yes, maliit na part yan, pero buong puso mo ay, pag yan po ay nasasaktan, mga kapatid, lahat ng part ng katawan mo ay talagang naapektahan. Kung baga lahat po, mga kapatid, yung emotion natin, lahat po yan, mga kapatid, talagang naepektuhan. Kaya i-guard po natin. Paano? Number one, keep it full sa salita ng ating Panginoon. Amen? I-keep it full po natin. Kailangan fullness sa salita ng Diyos. Every time na mag-decision tayo, Lord, will mo ba ito, Lord? Lord, will. Huwag po nating i-harsh. No? Minsan kasi, kahit ayaw ng Panginoon, bahala ka, Lord. Kung ayaw mo, basta ito yung gusto ko. No? Minsan yung tao, ganun, mga kapatid eh. Minsan ang tigas-tigas ng ulo, pero kahit gaano naman katigas, alam kong meron tayong kabaitan sa bawat isa. Amen? Meron pa rin tayong kabaitan sa bawat isa, mga kapatid. Alam ko yan. Alam natin lahat yan, no? Praise God. Kaya keep it full. No? Number one po, keep it full. Ang salita ng Diyos ay manahan sa ating mga puso. Ibig sabihin, manahan po ang salita ng Diyos, mga kapatid, at dito po tayo ma-guard, mga kapatid. Dahil ang pagdesisyon po ay hindi po ibig sabihin na, hallelujah, dahil malaki na ako, wala na po kayo karapatan, mga ama, ina, no? Kasi ako, dumating din po ako sa punto, mga kapatid, na sabi ko, sino ba kayo? Ako na to. Kasi gusto mo na talagang magdesisyon. Pero mali pala, mga kapatid. Kailangan pala natin na magdesisyon tayo na meron pong sabi na doon na okay sa ating mga parents. Kasi nasa kanila pala nakikita nila yung future natin. Kasi minsan hindi na natin nakikita. Ang nakikita lang natin yung kasayahan, pero in the pagdating pala doon, mga kapatid, napahamak tayo. Ay sabi sa Luke, mga kapatid, Luke chapter 6 verse 45, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kaniyang puso, sagana sa kabutihan. Amen? Ang mabuting tao daw, mga kapatid, ay naglalabas ng mabuti mula sa kaniyang pusong sagana sa kabutihan. Kaya po, kung ang tao ay punong-puno ng salita ng Diyos, panay jud na siya, mga kapatid, encouragement, panay na siya, mga kapatid, magsalita ng hallelujah, yung ma-encourage tayong lahat, no? Hindi po yung lumalabas sa kanya na puro galit, puro sama ng loob, mga kapatid, at puro iwan, mga kapatid. Kaya yung tao na puro galit, yung puro hindi maganda nang lumalabas, ibig sabihin, nanahan sa kanya yung galit, yung inis sa kanyang puso. Kaya kung mayroon man tayong ganun, mga kapatid, no? Ipalinis natin sa ating Panginoon at sabihin natin, Lord, linisin mo ako, Panginoon, kasi hindi pala ito maganda. Amen? Kailangang i-guard natin yung ating puso, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, kahit sa anong ulit-ulit natin na makinig sa salita ng Diyos, minsan, mga kapatid, parang nagiging na lang nating pocketbook, no? Parang pocketbook na lang. Ay, naririnig ko na yan. Sinasabi na yan. Kahit saan. Pero ang hirap mai-apply. Yan ang pinakamahirap, mga kapatid. Amen? Minsan parang nasasabi na natin, lagi na lang yan ulit-ulit yung salita ng Diyos. Pero kumusta? Na-apply ba natin? Hindi natin mai-apply yan kung hindi natin hingin sa ating Panginoon. Ang sabi nga, mga kapatid, sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mo ang aklat na ito ay kautusan ay huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang inyong masunod na gawin ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy inyong pagiginawain ang inyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen? Hallelujah! Hallelujah, mga kapatid. Isang paalala sa atin na ang salita ng ating Panginoon hindi lang araw natin basahin, kundi ang sinasabi dito,
araw at gabi, mga kapatid. Amen? Araw at gabi, dapat natin na, hallelujah, basahin, hallelujah, ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Dahil ito po ay ito po yung ikip natin sa ating mga puso. Minsan kasi yung ikip natin, yung mga sama ng loob. Kaya malapit ng pagbalik ng Diyos, yun pa rin ang ilagay natin sa ating mga puso, mga kapatid, no? Huwag nawa maging ganun, mga kapatid. Hallelujah. Kaya isang paalala sa atin na tayo po, mga kapatid, hallelujah, pag alam po natin, no, if we don't know the word, we cannot live the word. Amen? Ulitin ko po, mga kapatid, if we don't know the word, we cannot live the word, mga kapatid. Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, hindi ka makapamumuhay ayon sa salita na ito. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos every now and then, mga kapatid, dahil ito po yung magkikip sa atin na hindi po tayo mapahamak sa mga desisyon po natin. Amen? Every decision natin, kailangan natin 100 times nating pag-isipan. Yes? 100 times nating pag-isipan. Hallelujah! Naalala ko, mga kapatid, kung tayo po ay talagang, for example, yung puso natin punong-puno ng yung pagkain, physical muna tayo, mga kapatid. Pag tayo po, mga kapatid, ay kumakain ng junk foods, hindi pa tayo nakakain ng pagkain, mga kapatid, wala na tayong gana na kumakain ng kanin. Sino po ditong nakarelate, mga kapatid? Pag umaga, gising mo lang, ay kumakain ka na ng junk foods, napupuno na yung tiyan mo sa junk foods, mga kapatid. Nauumay ka na at hindi ka na kumakain ng kanin na yung nagpapalakas sa atin. Ang ibig kong sabihin dito, mga kapatid, kung unahin natin yung mga basura, mga kapatid, yun ang kakainin natin, hallelujah, ay yun po, mga kapatid, hindi na po tayo makikinig sa mga payo, lalo na sa mga salita ng Diyos. Kaya pinakamaganda po sa atin, mga kapatid, na mas unahin natin pagkain yung mga vitamins po sa ating spiritual. Amen? Dahil minsan pinairal po natin eh. Minsan pinairal po natin yung gusto natin eh. Kaya keep it full, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Kaya pag tayo po, mga kapatid, di ba binabawalan po tayo na kumakain ng junk food na pag hindi pa po tayo makapagkain ng pagkain? Bakit? Pag tayo po nakakain na ng junk foods, mga kapatid, hindi na po tayo makatikim or nauumay na po tayo at hindi na po natin feel yung mga tinatawag, mga kapatid, na hallelujah, yung tinatawag na food na makabitamins sa atin. Kaya laging ipinaalala po sa ating mama, no, na huwag kayong kumain ng candy, nasisira yung ngipin ninyo. Minsan, mga kapatid, no, ang sarap-sarap dito kaya. Di ba? Yung mga bata, matitigas pa yung ulo. Kaya magtago-tago po kami, mga kapatid. Punta kami sa tindahan, bumili kami doon, ay nako Lord, patawarin kami ng Panginoon kasi talagang matigas yung ulo pag kabataan. Kaya kumain po tayo na hindi pa kayo nakakain ng junk food, di ba? Ganito din po dito sa amin sa mga kabataan dito po. Hallelujah. Dahil, mga kapatid, masarap kasi yung junk foods. Pero ang resulta pala doon, mga kapatid, yung ating kalusugan. Kaya bakit sinasabi ng ating mga mama na huwag ninyong kainin yung junk foods pag hindi pa kayo nakakain ng pagkain. Dahil isa po pala yan, mga kapatid, hallelujah, na makakasira din po sa atin at yung ating puso, yung ating damdamin, ay yung ating tiyan ay punong-puno na ng junk foods at wala ng vitamins, mga kapatid. Acid o ano ba yung, mga kapatid, na yung parang hawa lang yata, yun, mga kapatid, no? Yung tinatawag sa junk foods, mga kapatid. Wala ka talagang makukuha dyan na magandang resulta, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ang sabi dito, mga kapatid, okay? If we don't know the word, we cannot live the word. No? Kung hindi na talaga natin alam yung salita ng Diyos, hindi talaga natin alam kung paano tayo mamuhay ayon sa salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya praise God, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan din natin i-keep it full sa salita ng Diyos. No?
Hallelujah! Yung salita ng Diyos po mga kapatid ang ilagay po natin sa ating mga puso. Kasi doon po mga kapatid, ang Panginoon po talaga ay maglalagay ng rima sa atin. Na sabihin, "O nak, ito pala ay huwag mo itong gagawin. Ito anak ay kailangan mo pala ito na ingatan anak. Ito anak, huwag mo itong gagawin." 'Di ba? Nandun yung paalala mga kapatid. Kaya keep it full sa salita ng Diyos. Number one, three way to guard your heart. Keep it full mga kapatid sa salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya sa atin ngayon dito mga kapatid, keep it full. Huwag kayong mag-absent. Amen? Sa salita o sa pakikinig sa salita ng Diyos. Dahil kung mag-absent po kayo, nasasayang po yung bawat minuto ninyo na hindi ninyo pinakinggan ang salita ng Diyos. At sinong lugi? Kayo pa rin, tayo pa rin ang lugi mga kapatid. Bakit? Lugi tayo kasi pagdating pala na dapat pala natin na hallelujah, gagawin natin itong salita ng Diyos, dapat ilagay natin sa ating mga puso. Pero hindi nangyari kasi nga mga kapatid, tayo po nandito na Lord, kaya ito na po, Lord, ako ganito na talaga ako. Kaya magiging ganito na, ganito talaga ako, Lord. Kaya dito po mga kapatid, number 2 po, hallelujah, number 1, keep it full. Doon po sa Awit chapter 119 verse 9 to 11, yun po, paano natin panatilihing malinis ang ating pamumuhay. Ayan yung salita ng Diyos. At yung gusto ng Panginoon sa Colossus chapter 3 na nawa magsalita kayo, awit kayo, mag-awit kayo sa salita, o awit tayo sa mga salita, o awit tayo sa mga himno o salmo mga kapatid. At yung mabuting tao po mga kapatid sa Luke 6 chapter 45 o 6 chapter o verse 45 mga kapatid, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Amen? And then, Joshua 1:8, huwag mong kalimutan basahin ang aklat ng ito o ang aklat ng ating Panginoon. And number 2 mga kapatid, keep it pure. How you guard? Paano natin i-guard yung ating puso mga kapatid? Keep it pure. Panatilihin mong lumakad sa kabanalan. Amen? Panatilihin natin na lumakad tayo sa kabanalan. Amen mga kapatid? Panatilihin natin na lumakad tayo sa kabanalan. Sabi sa Pilipos chapter 4 verse 8, bukod diyan mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na patutuo, marangal at matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Marahil maraming siguro tayong tinatawag na New Year resolution, no? Siguro sa mga tao na mahilig pa talaga sa mga New Year resolution, gusto nila na ito igagawin ko to, ito ay gusto ko nang baguhin ito pagdating sa 2025. Siguro yung iba na pag-isipan na ganito sa 2025, ito na, di na ako maganito ganyan. Di ba mga kapatid? Hallelujah. Paano ba natin mga kapatid i-keep pure ang ating puso? Panatilihing makabanal o panatilihin natin mga kapatid na magiging banal po ang ating puso o banal ang ating pamumuhay mga kapatid. Panatilihin natin. Praise God, paano kaya mapanatili ang ating puso, no? Maging banal ba o hindi mga kapatid? Dahil nga sa mga panahon ngayon, minsan na lang talaga iwan kung sa inyo ay sa akin din marami po mga kapatid. Kaya tayo po mga kapatid, ang ating dapat ngayon, hallelujah, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti. Ano po yung mabuti mga kapatid? Yung pong pinagkaloob ng ating Diyos. Yun pong kabutihan na meron tayo. Yun pong mga nangyayari sa buhay natin na hindi mo akalain na makilala mo ang Panginoon. Bigyan natin ito ng diin mga kapatid, na bigyan natin ng priority ang salita ng Diyos. Lord, dahil dinako mo ako dito, alam kong may gagawin ka sa akin. Lord, ganito, ganyan. Kaya keep the word of God, o keep the way, o keep your, anong tinatawag dito mga kapatid, i-keep natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Kasi yung ating mga feelings, deceitful to Deceitful mga kapatid. Amen? Hallelujah!
Kahit nga nag-usap lang kayo, iba na yung naiisip ng iba, mga kapatid. Totoo yan, mga kapatid. Kung yung iniisip mo is akala mo hindi mali. Mali, mga kapatid. Kahit nga sa pagtingin lang alam nyo ba, mga kapatid, kahit lang nakatingin tayo sa mga tao, sa mga babae dyan, nakatingin kayo sa macho na lalaki, nagkakasala na kayo. How much more sa ating pag-iisip? Amen? Yung mga lalaki dyan, nakatingin lang kayo sa amin na parang nagnanasa kayo, nagkakasala na tayo. Yan po ang Biblia, mga kapatid. Kaya kung meron po tayong salita ng Diyos, mga kapatid, nare-rebuke tayo nga hindi pala ito maganda. Amen? Hindi maganda. Kaya keep natin ang salita ng Diyos na ito po'y mugard sa ating puso. Dahil ang ating puso ay disciple sa lahat, mga kapatid. Huwag po tayong magpairal sa mga emosyon, mga kapatid. Dahil yung emosyon natin, nasisira ang ating paglilingkod sa Diyos dahil doon. At dahil din po sa ating feelings, mga kapatid. Kaya doon, mga kapatid, huwag po tayo. Sabi nga doon, mga kapatid, ni Apostol Paul sa Efeso, mga kapatid, chapter 1, verse 4, bago pa kita likhain sa sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamagitan ng ating pagkikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Hallelujah! Ang sabi ng Diyos, bago pa kita likhain ang sanlibutan, o bago pa likhain ang sanlibutan, hallelujah, pinili na niya tayo. Nagkapareho sila, mga kapatid, no, sa Old Testament, sa Jeremiah chapter 1 verse 5, at dito po sa New Testament sa Efeso, mga kapatid. Sabi ng Apostol Paul, hallelujah, sabi ng ating Panginoon, bago pa kita likhain sa sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamagitan ng ating pagkikisa o pagkikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, nais ng Diyos na maging banal tayo. Kaya number 2, keep it pure, mga kapatid. Keep it pure. Na ang ating paglilingkod, totoo tayo naglilingkod sa Diyos. Ang tatao, mga kapatid, na hindi totoo naglilingkod sa Diyos, marirebuke yan. Ako, wala na yan dito. Kasi ang sabi niya, natamaan ako. Anong sabi ni David, mga kapatid? Ni Song Solomon, Proverbs 27 verse 5, open rebuke is better than secret love. Sa may maayo, mga kapatid, na maritis kami, ay iba talaga ako kasi direct to the point ako, sabihin ko, totoo ba to? Kasi di ayoko din, mga kapatid, na maging maritis ako. Amen? Masaktan man tayo, bahala na't nakakasakit man ako, patawarin nyo ako. Amen, mga kapatid? Kailangan natin idiretsuhin natin at salita natin. Wag na lang doon ipasa-pasa kahit saan. At yun naman mahirap. Ayan. Kaya maging good po tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Ang sabi dito, keep it pure. Kailangan pure. Number 2, keep it pure, mga kapatid. Hindi po itong paglilingkod natin na naglalaro tayo dito. Alam nyo na mainit kaya dito sa part ko ngayon at talagang tulo-tulo na yung singot ko dito. Walang aircon dito para lang hindi makarinig yung kasama ko doon sa loob sa kwarto. Tulog pa ngayon, mga kapatid. Kaya ako po masaya po ako na magbahagi dito kahit mainit. Bahala na tong singot ko, mga kapatid. Mamaya papasok naman din ako. Okay. Nandito ko, mainit talaga dito. Alam na yan ni Brother Vince kasi mainit talaga dito, magpid. At walang aircon dito na para lang hindi nila ako marinig kasi kawawa naman din masali siya sa aking kaingay. Okay. Sabi dito, mga kapatid, sa Colossus chapter 1 verse 2, ngunit sa pamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginagawang kaibigan ng Diyos, na sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Amen? Hallelujah. No? Dahil ng ating Panginoon, nagkatawang tao siya, mga kapatid. And then, namatay siya doon sa cross, yung physical niya, katawan, mga kapatid. Hindi po ang ating Panginoon ang namatay, ha? Yung physical po. Dahil sa atin, kayo ay ginagawang kaibigan ng Diyos. Nang sa gayoy, at
sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kainit. Hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid, no? Napakaganda pala ang Panginoon para sa atin na ano ang Panginoon, no? 'Di ba? Naging tao siya para sa ating lahat. Naging tao ang Diyos, mga kapatid. Kaya iharap din po natin ang ating buhay, mga kapatid, na tinatawag ba na walang dungis din po, walang tinatago na kasalanan. Kung meron pa naman, mga kapatid, release na po natin, ha. Huwag po tayong maglingkod ng Diyos na meron po tayong tinitipig-tipigan nga mga, kung baga, mga kapatid ba sa church pa, napatay ginatipig-tipigan nga ikog sa iring. Hallelujah. Hallelujah. Alam nyo ba yung ikog sa iring, mga kapatid? Nga muaso imong ilong? Kunting sabi nga nila, mga kapatid, gitipig-tipigan nga sala. Kay di pa gid mabiyaan. Iniingatan ko ito, yung ikog sa iring. Alam niya ni Brother JL. Baka ikaw, Brother JL, may tinitipig-tipigan ka dyan na hindi kita nakikita. Baka nga, ay nako, tinitipigan mo yan. Umaaso yung ilong ninyo, parang tambutso. Be honest. Be honest talaga. Kasi hindi ko man kayo, bakit napunta tayo dito, baka mayroon pa kayong mga kasalanan na ganun ang ginagawa. Kumbaga, mga kapatid, ikog daw yun sa iring, mga kapatid. Parang tambutso yung ilong mo ba? Oo nga, no? Praise God. Salamat, Pastor. Nandyan, Pastor. Ikog sa iring yun, mga kapatid, sabi nila. Tinitipig-tibigan, Pastor. Di natin sila nakikita eh. O baka kayo, mga kapatid, nag-imin-imin kayo dyan, pero naghawak pala kayo ng ikog sa iring, tapos parang tambutso yung ilong ninyo. Ay, sa Panginoon kayo manubag diha, di na ako na problema. Okay? Basig, maayo ra ta kusog kita mo imin, praise the Lord, do nya napagitay mga bisyo nga dili maayo tubangan sa Ginoo. Ato nang kuhaon, ha? Be pure sa paglilingkod ng Diyos. Wala, hindi tayo nagbibiro dito, mga kapatid. Tandaan nyo, nakikita nyo pa ako at maawa talaga kayo kasi tumutulo-tulo na to yung singot ko. Okay, next, mga kapatid. Hallelujah. Tesalonica, mga kapatid, chapter 4, verse 7. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay ng kabanalan, hindi sa kahalayan. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Hallelujah. Kung ano man yung mga ginagawa natin, mga kapatid, hallelujah. Maging pure tayo. Maraming mga nagsishare na din ng Word of God, pero dito lang pala sa imo, mga kapatid, pero sa totoong buhay pala, mayroon palang gisipit-sipitan na ikog sa iring. In Jesus' name. Kaya nga, wag po tayong maganon, ha? Kapatid kong minamahal, maging totoo tayo. Kusog kay ta mo, praise the Lord, pero nakagisipit-sipitan dira, asang banal dira, napaka sa kahalayan na mumuhay. Ang Diyos tinawag tayo, mga kapatid, hallelujah, upang mamuhay sa kalabanalan, hindi sa kahalayan. Huwag po natin kasi hindi mo mabibiro ang Panginoon. Kitang-kita tayo. O, nandito kayo, nag-praise the Lord kayo, pero may sama kayo ng loob. Hindi pa kayo nakapagpatawad. Galit pa kayo sa inyong brother, sister. Paano mo mapil yung presensya ng Diyos? Na hanggang ngayon, galit ka pa. At napakabilis natin mag-praise the Lord, pero hindi pa tayo nagpapatawad. Galit pa yung nasa puso natin. Hello? Alisin natin yung mga galit, kapatid, mga puot na hindi maganda. Kasi keep it pure. Ibig sabihin, maging pure tayo, mga kapatid. Pure tayong na maglilingkod sa Diyos. Huwag po tayong maging, mga kapatid, yes, napakagaling natin magsalita. Pero yung puso natin, punong-puno ng galit, punong-puno ng basura. Kung baga sa pagkain pa, punong-puno ng junk foods, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya maging pure po tayo. Hindi po ito laro yung ating pinagpuntahan dito, mga kapatid. Internal life po ang nais natin, kahit nga lasing, mga kapatid. Saan ka pupunta? Langit. Pero naglalasing. Kahit lasing, mga kapatid, gustong pumunta ng langit, hindi na nga makauwi eh. Kasi lalakad ng isang lakad, pa-forward, backward naman ng 5 beses. Oh, saan siya pupunta? Minsan nahuhulog sa bangin, oh, diba? Kala mo maganda yung vision ninyo, ganun. Hindi. Nakakasama sa atin. At yung mga natin, mga kapatid, nakakasama din sa kalusugan natin. Kaya anong sabi ng Panginoon? Tinatawag tayong maging banal o mamuhay ng banal.
Pero namumuhay kang marami kang puot sa sarili mo, mayroon kang galit sa puso mo. Banal ba yon, mga kapatid? Hindi. Magpatawad ka kahit hindi ka na pinapatawad. Patawarin mo na yung mga taong nagkakasala sa'yo. At yung tapos na, kalimutan na, forgive and forget. Forget and forgive, mga kapatid. Amen? Keep it pure. Kailangan pure kitong mga kapatid yung ating paglilingkod sa Diyos. Naglilingkod tayo ng Diyos. Ang sarap-sarap natin mag-praise the Lord. Pero yung puso natin puno ng galit. Hindi ka pa nagpapatawad sa iyong isig katao. Galit na galit ka sa kanya at makikita mo. Ayaw mo nga siyang pansinin. Amen? Wag na wag ganun, mga kapatid. Dahil hindi natin mabibiro ang ating paglilingkod sa Diyos. Kitang-kita tayo kung ano ang nasa laman o anong laman ng puso natin, mga kapatid. Amen? Punong-puno tayo. Kitang-kita tayo sa ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kitang-kita tayo kung anong pinagagawa natin. Kaya nakakahiya, mga kapatid, kung tayo'y magsinungaling. Sabi nga sa Luke chapter 12 verse 2, datapot walang bagay na tatakpan na hindi mahahayag at natatago na hindi nalalaman. Amen? Kahit pa gaano mo, mga kapatid, kaya nga, testingan nato ning bawat espiritu kung tinuod ba ni. Test your faith, test your spirit, Lord. Kung ako po ba ay nasa iyo. Kasi minsan, mga kapatid, napakabilis natin mag-praise the Lord, magka-amen, mga kapatid. Pero yung puso natin, basura, mga kapatid. Hindi tayo namumuhay ayon sa kabanalan dahil ang sabi ng Diyos, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Hallelujah. Hindi sa kahalayan. Ano yung kahalayan? Yung mga ginagawa na hindi maganda, mga kapatid. Yung pinag-iisip-isipan natin na masama, mga kapatid. Yung mga tao na kahit wala namang ginagawa, nag-overthinking tayo. Amen? Alam niyo bang masaya yung Panginoon doon? Hindi. Nag-overthinking tayo sa isang tao. Pinag-isipan natin ng masama yung isang tao. Kahit wala namang ginagawa. Pero yung iniisip natin, hallelujah, nang doon yung masama. Iniisipan natin na hindi pala totoo. Minsan, mga kapatid, ganun tayo eh. Ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 31 to 32, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Galit at puot, huwag na kayong mamububuyaw o mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin sa kapwa. Sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpatawad sa inyo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Alisin na ninyong, sabi ni Apostol Paul, alisin na ninyong lahat. Hindi pwede na, Sister Jenny, ito lang yung alisin ko. Lahat ang sinasabi dito. Ipalinis natin yung puso natin. Baka madumi ito, mga kapatid. Na kahit napakaganda sa preaching, mga kapatid, di na tayo na revival. Bakit? Madumi kasi tayo. Madumi yung puso natin. Hindi tayo pure, mga kapatid. Okay, isang illustration, mga kapatid. Pag pumasok tayo sa CR, pagtingin mo ba sa CR, mga kapatid, madumi, magsi-CR ka ba? Ay, naku, bahala na to. Hintayin ko talaga kung saan mang malinis. Hello? Nandyan pa ba kayo? Mga kapatid. Hello? Sino po ba ditong nagsi-CR, mga kapatid? Pagpasok, amen. Salamat po sa pag-amen. Pagpasok mo sa CR, pag madumi, mga kapatid, maamoy pa, mga kapatid. Amen. Naku, hindi talaga ako papasok. Ganun din po ang Espiritu ng Diyos. Pag tayo'y madumi, hindi papasok sa atin. Hello? Di mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Bakit? Napakadumi mo. Napakadumi natin. Madumi ang ating mga iniisip. Madumi ang ating desire sa ating mga sarili. Baguhin natin, mga kapatid. Hindi pa naman ito galit. Ito lang talaga yung salita. Yung aking boses, mga kapatid, no? Tumaas talaga, no? Okay. Isa lang itong paalala sa atin. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kalahalayan. Kung namuhay tayo, mga kapatid, na hindi sa kabanalan, hello, paano tayo mag-grow? Amen?
Kaya alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit, at puot. Huwag na kayong mambubuyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpatawad sa inyo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Sino po ditong may galit, mga kapatid? Nagpatawad na po ba tayo? Amen? Magpatawaran. Wala naman tayong may pagmamalaki dito, mga kapatid. Hebreo chapter 12 verse 7, Hebreo chapter 12 verse 14. Sikapin ninyong magkasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makilala ang Panginoon kung hindi kayo namumuhay ng ganito. Hebreo chapter 12 verse 14, sikapin ninyong magkasundo ang lahat. Tapos tayo, mga kapatid, tayo-tayo lang, kanya-kanya lang tayo. Pag yung mga iba na hindi na natin pinapansin. Tama ba yun? Ang sabi ng Biblia, sikapin ninyong magkasundo ang lahat. Amen. Hello? Ayaw ninyong mag-amen. Tapusin na natin ito. Wow. Tingog lagi mo ba? Tapusin na natin ito kung hindi kayo mag-amen. Oh, sige, praise God. Joke lang. Sabi dito, amen. Sikapin ninyong magkasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi nakikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Amen? Kahit mga kapatid, no, minsan yung isip natin, iwan ko sa inyo, pero pinakaayaw ng Panginoon, yung overthinking tayo, napakasama pa ng iniisip natin sa kapwa natin. Amen? Amen? Makinig kayong mabuti. Sinasabihan tayo ng Panginoon. Kung iniisip ninyong masama yung taong na yun, baka ang isip niyo lang ang masama. No? Baka tayo ay nag-judge na. Kaya mga kapatid, guard your heart. Amen? Disciple yung feelings natin eh. Ang sabi ng Panginoon, sikapin yung magkasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo nakikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Letter A, you need to do what you say, mga kapatid. Kailangan alam natin kung ano yung sinasabi natin. Amen? Hallelujah. Kawikaan chapter 4 verse 24, ilayo mo sa inyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo sa mga labi sa kasinungalingan. Bantayan mong inyong puso. Kung maririnig mo ang inyong puso ay panay reklamo na. Amen? Ang sabi dito, ilayo mo ang inyong bibig sa salitang mahalay. Ano po yung mahalay, mga kapatid? Yung mga kasinungalingan. Yung pakipagmaritisan, mga kapatid. Yung iniisip natin na ang sama-sama ng taong ito. Hindi po yan turo ng Panginoon, mga kapatid. Magmahalan nga tayo eh. Sikapin nga nating magkasundo ang lahat eh. Praise God. Hallelujah. Kaya sikapin natin, mga kapatid. Sikapin natin. Ilayo mo ang inyong bibig sa mga salitang mahalay. Ilayo ang inyong mga bibig sa mga kasinungalingan. Kung nagsisinungaling lang naman tayo, mga kapatid, useless ang ating mga time na binigay natin sa ating Diyos. Kasi pwede kayo magsinungaling sa tao. Sinabi ko na. Pwede kayo magsinungaling kanino man. Hindi naman namin kayo nakikita. Pero kitang-kita kayo sa CCTV ng Diyos, mga kapatid. Walang natatago sa Diyos, mga kapatid. Walang natatago sa ating Panginoon. Lahat ay nakikita. Lahat ay nakikita niya, mga kapatid, kahit nasa tago pa niyo ginawa. Amen? Kahit pa nagsalita kayo ng hindi maganda sa inyong sa kapatid ninyo, mga kapatid, alam ng Diyos yan. Kung may galit tayo, alam ng Diyos yan. Hindi nyo yan pwedeng, ganito, hindi naman ako nagsabi, ganito, ganyan. Hindi ako, magsinungaling ka na magsinungaling, 100% magsinungaling ka, yes. Okay, pwede nyo kaming sinungalingan, pero sa pagdating sa Panginoon, mga kapatid, hindi ka pwedeng magsinungaling. Hindi tayo pwedeng magsinungaling.
Amen? Hindi tayo pwede magsinungaling sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Hello? Tapusin na natin to, parang hindi na kayo makinig yata. Okay. You need the watch what you praise God. You need to watch what you see. Ilayo mo ang inyong bibig sa salitang mahalay at ilayo mo ang inyong labi sa kasinungalingan. Kung dati sinungaling tayo, magbago na tayo ngayon. At sabihin natin, Lord, sorry pala Lord, nakapagsinungaling ako. Natural lang magkamali tayo, pero hindi natural na magsinungaling tayo habang buhay. Naglilingkod na tayo sa Panginoon. Gusto nating matuwid tayo. Paano tayo kung hanggang ngayon sinungaling pa rin tayo? Kaya sikapin ninyo, magkasundo ang lahat. Kahit mahirap nang sunduin mga kapatid, sikapin pa rin natin. Iyon po ang buhay Kristiyano. Amen? Hallelujah. Kung nakikita natin ang ating sarili mga kapatid na naririnig natin yung ating sarili mga kapatid na panay reklamo, meron ka ng ungrateful heart. Ano yung ungrateful heart? Mayroon ka ng ungrateful heart. Hindi mapasalamaton nga puso. Hindi na pure ang imong paglilingkod sa Diyos. Ungrateful eh. Ungrateful heart. Kung maririnig mo na din na nag-criticism ka na sa salita ng Diyos, meron ka ng unforgiving heart and bitter heart. Mas magandang critical mga kapatid yung lumalabas na. Ang hindi na maganda, lumalabas sa bibig natin, critical na mga kapatid. Sabi mo, maaring meron kang prideful, yung may pride na tayo. Anong sabi ng Diyos? Ilayo mo ang inyong bibig sa salitang mahalay at ilayo mo ang iyong bibig sa kasinungalingan. Bakit tayo magsinungaling? Mas maganda yung maging honest tayo lahat, mga kapatid. Maging honest tayo sa Diyos. Amen? Hindi natin matatakpan ang ating mga ginagawa. Ang Diyos nakakita sa lahat, mga kapatid. No? Maraming mga tao. Praise God, praise the Lord. Share the word of God. Pero meron pa palang ginaisipit-sipitan nga mga sala, mga bisyo nga dili nila masurindan. Ngano makaingon ko niini mga iso? Meron akong naobserbahan. Bakit? Wow, praise the Lord, hallelujah. Pero hindi ako nag-judge. Pero kung ganun naman, dinideceive mo yung nakikinig, ikaw naman ay hindi mo ginagawa, manubag ka sa Ginoo. Munang kita po sa atong pag-alagad sa Ginoo, maging pure po tayo mga kapatid. Amen? Letter B, you need to watch what you say. You need to watch what you say. Sabi ng Kawikaan, chapter 4, verse 25, palaging sa hinaharap ang bukol ng inyong tanaw. Ituon ang inyong pansin sa inyong patutunguhan. Ituon daw natin ang ating pansin sa ating puntahan. Huwag tayong panay lingon. Amen? Ay, ito, nagawa ko na to. Uy, bakit siya nag-backslide? Matagal na siya. Uy, bakit siya nagkamali siya? Minsan ganun tayo eh. Nakatingin tayo sa mga tao na dapat sa sarili natin, tinitingnan natin ang ating nilalakaran. Kasi kung panay tingin tayo mga kapatid, madadapa tayo. You need to watch what you see. Kung ano po yung sinasabi natin, ganun tayo. Tandaan natin mga kapatid, be careful what you see. Kasi ganun tayo. Lalo na't nasa galit tayo. Kung ano yung lumalabas sa bibig mo, mag-ingat tayo mga kapatid. Amen? Mag-ingat tayo. Hallelujah. Praise God. You need to watch what you see. Kaya, praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga sa 1 John chapter 2 verse 16, ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang nasa ng laman, ang nasa ng mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Praise the Lord. Sa sanlibutan mga kapatid. Ano bang ipagmamalaki natin sa mundo? Wala. Wala mga kapatid.
Kaya huwag tayong magmamalaki kung ano mang nagawa natin. Huwag natin itong ipagmamalaki. Thankful tayo naging part tayo sa gawain. Thankful tayo na ginamit tayong instrumento para malapit ang mga backslider. Thankful tayo na merong mga taong nagamit dahil ginamit din tayo. Pero wag nating ako mga kapatid. Bakit? Naging satanas tayo niyan. Alam nyo ba bakit si satanas mga kapatid hinulog? Kasi namataas mga kapatid. No? Huwag tayong magmataas sa ating mga sarili. Pantay tayong lahat mga kapatid. Pantay tayo. Mahal ng Panginoon. Pantay tayong pinatawad ng Panginoon. Malaki man o maliit ang inyong kasalanan, pinatawad kayo. Dahil nakarinig tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Narinig pa ba ninyo ako mga kapatid? Hallelujah. Hello? Hello? Kita tayo kasi talagang nagtulo-tulo na yun yung singot na ako, nabasa ng notebook ba? Okay. Praise God. Okay, mga kapatid. Ano po daw yun? Hallelujah. Ang pagmamataas, pagmamalaki sa mundong ito, hindi sa sama, kundi sa sanlibutan, mga kapatid. Kaya kung tingnan natin ang ating mga puso, naging prideful na tayo, unforgiving heart na tayo, or ungrateful heart na tayo, di na pure ang kasing-kasing. Hindi na pure yung puso, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Praise God! Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, hindi pa nakikita sa mata o naririnig sa tainga, ni hindi sumisagana sa isip ng tao ay mga inihanda ng Diyos. Nakikita lahat ng ginagawa natin sa ating Diyos, mga kapatid. Tandaan natin, kahit pa magsinungaling tayo, ulit-ulit at naulit-ulit ito ang salita ng Diyos. Magsinungaling tayo kay brother and sister, kay pastor, kanino man, sa Panginoon, hindi tayo makapagsinungaling. Amen? Hindi tayo makapagsinungaling sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng Diyos sikapin ninyong magkasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Tapos kung magsinungaling tayo sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi maganda sa harap ng Diyos. Hindi pwedeng ganun, mga kapatid. Isang illustration, mga kapatid. Okay. Sa mga lalaki dyan na mayroong pulo, taas ang kamay. Sa mga pulo, ha? Taas daw yung kamay, be. Wala ba kayong pulo ba? Mga lalaki, be. Yung may mga pulo. Illustration to. Kailangan ko kayo mag-participate kayo sa pulo. Kung pulo, pastor ba, yung barong na lang, sige. Taas yung kamay, yung may pulo. Taas yung kamay ninyo, be. Yung iba ba dyan, wala ba kayong pulo, mga kapatid? Okay, Brother Ben, Pastor Hindre? Okay. Sa pagsimula mo, mga kapatid, na magbatunis sa pulo na yun, kung mali na yung una, mga kapatid, matatapos yun na mali. Amen po ba? Ay, nakarinig kayo, di ba? Ay, walang mag-amen. Pag mali po yun, mga kapatid, matapos yun na mali. Kaya yung paniniwala natin na kung mali pa lang nagsimula ka sa mali, huwag kang aasa na tama yun pagkatapos. Mali. Kaya ang gagawin natin sa pulo na yun, mga kapatid, ibalik natin, isarado natin, ay i-open natin lahat. At doon na tayo magsimula na pwede na natin na matama yung mali na pinasukan. Hello? Mahirap ba yung illustration ko, mga kapatid? Napakabilis, makapadali lang yun. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, kung nagsisimula ka sa mali, kailangan mo yung magsimula ka ulit. Amen? Magsimula ka ulit. Yun po ang ibig sabihin doon. Kasi kung tapusin mo yung sinimulaan mo, matapos yun na hindi maganda yung pagkasuot mo. Kung baga naghiwi-hiwi ko sa Bisaya pa. Hello? Ganun po ating paglilingkod.
sa ating Diyos. Dili ta kadang kuan ba kanang tira pasagad, no? Okay. Sister Jeannie ba? Letter C po, you need the what you serve. Kailangan alam natin kung sinong siniserban natin. Hello? You need